Good morning, church. Good morning, GCF. For those who are new here and who don't know me, I'm Jello Silimin. I am a Next Gen member, and I'm the leader of the Redeem Ministry. Before I start my testimony, I want to read a Bible verse that I read online, and it would make me understand it more. And in Exodus 14, verse 14, it says, "The Lord will fight for you. You need only to be still." Life can be often feel overwhelming with the pressure to fix everything ourselves. Yet there is great strength in surrendering our control and allowing God to work. It also says in the books of Psalms 46, verse 10, it reminds us to be still and know that I am God. This call to stillness is not about positivity, but about trusting that God is at work even when we cannot see it. When we pause and let go of our need to control, we open ourselves to His guidance, His healing, and His plans, which are always greater than our own. His strength is made perfect when we step aside and trust Him fully. Leading a ministry, especially one tied to a passion like basketball, can feel daunting alongside the fact that I'm not even worthy enough to lead to begin with, which is why I also give God the glory for the lives of my co-ministers who helped me lead and build the ministry. Leadership requires more than personal ability. It calls for reliance on God and the strength He provides. Truly, I can never lead this God-given ministry alone. By the grace of God, Redeem Ministry has witnessed growth and unity. The power of God is the main reason for the ministry's success, and Redeem Ministry is blessed to have witnessed and experienced God's work manifest in amazing ways. As we continue to trust in His plan, we see the Redeem Ministry flourishing not only through the Papawis Ministry, but also in the new initiatives like the Bonfire Night and the Redeemed Dios series, wherein the Lord would be able to move mightily as we spread the gospel not only to the youth, but also to the young at heart. The heart of the Redeem Ministry remains to create an avenue for fellowship and evangelism through basketball, inviting players to deepen their relationship with Jesus Christ. This ministry is a tool for discipleship, encouraging everyone to grow in their faith and walk in the path of righteousness that God has prepared for each of us. We are called to make disciples, and as we serve, we trust God to do the work in the hearts of those we reach. As I end this testimony, I would like to share another Bible verse. And it says in Romans 11, verse 36, "For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be the glory forever. Amen." Everything we experience in life is a gift from God's grace. We do not earn it, yet He gives it freely and abundantly. His grace is the foundation of everything, sustaining us in our joys and challenges. When we remember that all things come from Him, we are moved to live with gratitude, to serve others, and to trust that His grace will always be enough. It is in moments of vulnerability, failure, and adversity that we grow and become more humble and reliant to God. That is the Redeem Ministry gives all glory to God, who is the true source of strength, wisdom, and grace in every aspect of the ministry. Thank you, and God bless. All right. Muna. Praise God. Alright, praise God po sa buhay ni Jello at ng mga kasama niyo pong leaders. Actually, ngayon po kasama niyo yung ibang players. Sa ibang players, pwede bang magtaas ang kamay? Ayan, taas niyo naman guys, huwag kayong mahiya. Kasama po ni Jello yung iba, and we will pray for them. Let's all pray po. Lord, Father God, in the name of Jesus and in the power of the Holy Spirit, Lord, salamat sa ministry. Salamat for the basketball ministry. And Lord, we pray na marami pang maging disipulo mo, God,
through this ministry. Anoint your leaders, give them wisdom, direct their steps, Lord God. And we pray, Lord God, na lahat ng players na nakakasama niyo po, Panginoon, nakakasama nila doon, Panginoon, ang dalangin namin na kapag humarap sila sa iyo face to face, ay ang sasabihin mo, nice one. That they are a MVP, Panginoon. Hindi sila talunan, Panginoon, kundi nagwagi sila. Salamat, Lord. Continue to sustain them. In Jesus' name we pray. Let's all say, Amen and Amen. Palakpakan po ulit natin ng Panginoon sa basketball ministry natin. Naalala ko po nung bata po ako, mahilig din po akong maglaro. At habang naglalaro po ako, gusto ko pong manalo. Gusto ko pong manalo sa larong basketball, sa laro ng ping-pong, badminton, or battle of the bands. I want to be a champion. Sino ba sa atin dito gusto mo talunan ka? Wala naman kahit bata tayo, maliit na laro, kahit yan ay, ano bang tawag doon sa bola may hinahagis? Jackstone, walang gustong magpatalo. Lahat gustong manalo. Pero alam niyo habang dinadagdagan ng Panginoon ang edad ko, mas nakikita ko po at naintindihan na para bang pahirap ng pahirap ang mga pagsubok na pinagdadaanan ko. Kung dati po, larong kanto lamang ang nilalaro ko, pag natalo, makaka-move on agad. Pero ngayon, iba na As a father to my beautiful wife na nasa likod, to my beautiful daughter na nasa likod, and a husband to my beautiful wife na nado doon, and as a pastor of this church, parami ang pagsubok sa buhay. At marami hong pinagdadaanan para manalo. At naniniwala po ako na tayo pong lahat gusto po nating manalo sa ating buhay, kung saan man po tayo inilagay. For example, gusto nating magwagi bilang isang estudyante. Tama po ba? Gusto nating magwagi bilang isang magulang. Gusto nating magwagi bilang isang engineer. Sinong gusto bumagsak sa board exam? Wala naman. Gusto natin magwagi bilang isang nurse. Palakpakan po natin yung mga nurse natin ngayon. Congratulations. Sa lahat po ng nurse na dito, congrats po sa inyong lahat. Gusto po nating magwagi. Ayaw po nating matalo. Pero ang katotohanan po, habang tumatagal, habang nadadagdagan ang edad natin, pahirap ng pahirap ang pagsubok. So, the question is, in our lives' most difficult battles, how can we step in faith? Sa harap ng pinakamatindi nating problema, paano tayo lalakad ng may pananampalataya? Knowing that God, the Lord of hosts, the Lord of armies, will fight for us. Ngayon po, may I request everyone, tayo po tayong lahat. Yan. Pwede po ba nating basahin yung salitang faith? 1, 2, 3, go! Faith. Mas malakas, 1, 2, 3, go! Faith. Yan. Kapag haharap po tayo sa problema, tandaan po natin ang acronym ng faith. Pwede po ba nating basahin ang acronym? 1, 2, 3, go! Fix. Not on your giants. Always remember God's past faithfulness. In every challenge, take a leap of faith. Trust in God's power. Next. Sa Tagalog po, basahin po natin yung Tagalog. Nasa doon po sa baba ng English. 1, 2, 3, go. Itutok. Laging alhanin ang katapatan ng Diyos sa nakaraan. Sa bawat hamon, magtiwala at manampalataya. Magtiwala ka sa pangyarihan ng Diyos. Hindi. Sige po. Again, when we face life's most difficult battles, kapag humaharap po tayo sa mga matitinding problema sa buhay, kahit saan man yan, remember the acronym of faith. Pwede na po tayong lahat maupo.
Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Let's pray. Lord, Father God, in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, God, we know that you are the Lord of hosts, the Lord of all armies. It means you are in control. It means you are the leader. You are the head. And today, Lord God, as we study your word, give us a humble spirit and help us to apply this sa aming buhay as we face our battles sa labas ng simbahan na ito. Salamat, Panginoon, dahil naririto ka. Salamat, Panginoon, dahil kumikilos ka. Pinupuri ka namin, itinataas at pinasasalamatan. In Jesus' name we pray. Let's all say, Amen. Our topic today is about Jehovah's Sabbath. Nag-aral po tayo this past few weeks ng names of God. Ngayon po, pag-aaralan natin Jehovah Sabbath, the Lord of Hosts. So, question po, anong meaning yan? The word host is a translation of the Hebrew word Sabbath, meaning armies, a reference to any army, spiritual or earthly. The name Lord of Hosts emphasizes God's sovereign control over every power, dominion, force, and realm. Meaning, kapag narinig po natin yung salita na Lord of Hosts, Lord of Armies, He is the head over every authority, every rulers in heaven and on earth. Kung si Jesus po yung head, siya yung pinakamataas, aba, di dapat tayo ay walang ikakatakot. Ngayon, titingnan po natin si God sa buhay ng batang ito. Pag nakita niyo po itong picture na ito, sino po yung unang maiisip ninyo? Sino po? Yung iba po, alam, yung iba, hindi. Yan po ay si David and Goliath. Ang mga bata po dito sa church natin, tinuturuan po natin sila. And isa po ito sa mga favorite stories nila. David and Goliath. Kung tayo po ay familiar na dito, or kung kaman ay bago, babalikan ho ulit natin kung paano ba si God as the Lord of Hosts sa buhay ni David. Sige po, basahin po natin lahat. Si David po itong bata ha, si Goliath po itong matangkad. Baka ako magkabaliktad. Parang hindi po ata gumagana ang aking clicker. Okay, para mabilis lang ho. Si David po, siya po yung main character, bida. Siya po ay isang kabataan, youth. He's a boy. Si Saul po, siya yung hari. Si Goliath, yung nakita niyo pong malaki, he's a trained warrior, siya po yung laban. Si Eliab po, ang kapatid ni David. Yan po yung mga names na medyo may highlight po mamaya at makikita niyo po yan. Now, punta po tayo sa story ni David and Goliath. Basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go! And they were gathered at Soko, which belongs to Judah, and encamped between Soko and Azekah in Ephes Dammim. And Saul and the men of Israel were gathered and encamped in the valley of Elah, and drew up in line of battle against the Philistine. And the Philistines stood on the mountain on one side, and the Israel stood on the mountain on the other side, with a valley between them. O, ganito po yan. Sa madaling salita, meron hong gera ang Philistine at ang Israel. Dito po sa side na to, ang Philistine. Dito po sa side na to, ang Israel. At sa gitna ho, meron hong valley. According to studies po, it's about 1 mile yung layo nila. Kapag nilakad mo mga 20 minutes ang lakaran para sila ay magsalubong. Ano ho? So meron hong gera. Naka-line up na ho ang Israel, handa ho silang lumaban. Sa kabila naman po ang mga Filisteo, nakatayo din, handang lumaban. Meron pong nangyari sa sunod. Basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go!
whose height was 6 cubits and a span. Yung tangkad daw, doon daw po sa pangyayari na yon, sa partido ng mga Filisteo, meron hong lumabas. Ang pangalan niya ho ay Goliath. At ang tangkad niya ho ay 9'9". Sino nagkita na ho tayo dito ng isang tao na 9'9" ang tangkad? Wala pa ho. Sa iba pong studies, ang tangkad daw po ay 6'9". Pero as I study this, parang mas pumapanig ho ako dito na si Goliath, 9'9" talaga yung height niya. Mamaya mariintindihan niyo bakit mas pumapanig ho ako doon. Ayan ho, basahin niyo ho yan. 1, 2, 3, go. Name, Robert Wadlow. Height, 8 feet and 11. Hindi ho yan si Goliath. Kung malabo ho ang mata niyo, hindi niyo nakikita, gusto ko ho sabihin, hindi ho yan si Goliath. Yan ho ay si Robert. Ang tangkad niya ho ay 8 and 11. Grabe hong katangkad, Tapos, sa story ho natin, handa na silang lumaban sa gera, biglang may lumabas sa Philistine. Taga-Gath siya. Ang pangalan niya ay Goliath. Gaano katangkad? 9'9". Kung ito po ay 8'11", si Goliath 9'9", ay grabing kadambuhala ho, Talagang very monstrous ho yung size ni Goliath. So mamaya makikita ho natin basahin na lang ho natin yung description ni Goliath pa. Ayan pala. Alright, mabalik po ulit tayo dito. And there came out from the camp of the Philistine a champion named Goliath. Ibig sabihin po, habang nakapila, lumabas si Goliath, and sabi po dyan, he is a champion. Kapag sinabi po nating champion, ano yung una nating naiisip? Magaling, victorious, top 1, pinakamagaling sa lahat. Yun po yung interpretation natin ng champion. Pero alam niyo po ba, sa panahon po ni David and Goliath, iba po ang ibig sabihin ng salitang champion. So ito po yan. Ang Hebrew word po ng champion is habeneim. The man between the two. A champion was someone who stood on the gap. A mediator who faced danger on behalf of others. So inisip po natin na si Goliath, siya yung pinakamagaling, siya yung champion. Sa panahon ho nila, iba ho ang ibig sabihin ng champion. Ang ibig sabihin po ng champion is yung isang tao na tatayo between the two. Ibig sabihin ho, para wala nang masaktan, ako na yung magiging champion dito sa Filisteo. Ako yung handang humarap ng danger in behalf sa mga kasama ko. So ganun din ho sa Israel. Sila ho ay maglalabas ng champion nila. Kailangan po nating tandaan na ang champion ng unang panahon ay hindi ibig sabihin magaling. Ang ibig sabihin, siya yung mediator. Siya yung papagitna. Yun po yung ibig sabihin nun sa panahon ho nila. Okay po, sige po, mag-move on na po muna tayo. Ayan, dinescribe pa ho si Goliath. Sabi po dyan, he had a helmet of bronze on his head, and he was armed with coat of mail. And the weight of the coat was 5,000 shekels of bronze. So lumabas po si Goliath, suot-suot yung kanyang helmet, suot-suot yung kanyang coat. Yung bigat daw po ng coat ay was 5,000 shekels. It's around 57 kilos. Isipin niyo ho, yung suot-suot niya halos sing bigat ng lagpas isang kaba ng bigas. Sino nagbuhat ng niya isang kaban, isang buong sako? Si Goliath ho, suot-suot niya ho yung armor na yon. At meron pa rin ho siyang helmet. Helmet po, according to studies, wala pong confirmation, it's around 3 kilos. Nakasuot sa kanyang ulo. And he had the bronze armor on his legs and a javelin of bronze slung between his shoulders, and the shaft of his spear was like a weaver's beam, and his spear's head weighed 600 shekels of iron. And his shield bearer went before him. Grabe po, yung spear niya ay 600 shekels. It's around 6 kilos. Gaano kabigat yung spear ni Goliath? Kung ikaw yung taga-Israel,
Nakita mo si Goliath, may hawak na panusok, nalimutan ko ang Tagalog, yung panusok, sinlaki ng niyog, yung bilog, kasi sa ambigat, sino ka namang hindi matatakot? Talagang nakakatakot ho si Goliath. Alam niyo po, it's very unusual na i-describe ang isang kontrabida sa Bible. Hindi ho masyadong dinidescribe ang kontrabida sa Bible. Pero dito ho dinescribe. Kaya siya dinescribe ay para maintindihan natin na talagang nakakatakot si Goliath. Ano ho? Kaya makikita ho natin itong sumunod na ginawa niya. Siya po ay humakbang. Ang sabi po dyan, he stood and shouted to the ranks of Israel. Siya po ay lumakad paharap. And he shouted to the ranks of Israel. Siya po ay sumigaw. Ano po ang sigawan niya? Why have you come out to Joab for battle? Am I not a Philistine? And are you not servants of Saul? Choose a man for yourselves and let him come down to me. If he is able to fight with me and kill me, then we will be your servants. But if I prevail against and kill him, then you shall be our servants and serve us. And the Philistine said, I defy the ranks of Israel this day. Give me a man that we may fight together. Humakbang po siya paharap, sumigaw po siya sa harap ng armies ng Israel, labas ang matapang, labas ang siga. Hinahamon ka kayo, lumabas ang matapang, at tayong dalawa ang maglalaban ngayon. Sana ho, ganun ang labanan sa nakakalungkot ho. Marami hong namamatay sa war. Kahit hanggang ngayon po, ang dami pong namamatay. Sana ganun na lang ho talaga yung labanan. One-on-one na lang. Idinadamay pa ang lahat. Yun ho ang sinasabi ni Goliath. Pag kami natalo nyo, kami magiging alipin nyo. Pag natalo namin kayo, magiging alipin namin kayo. Labas ang matapang. Nung narinig ho yun ng Israel, basahin ho natin yung nangyari sa kanila. 1, 2, 3, go! Pinanghinaan sila ng loob. At sila'y takot. Natakot. Gusto ko pong malaman niyo yung context. Hindi po ito yung unang digmaang haharapin nila. Marami ng digmaan na ipinanalo ang Israel. Pero dito sa digmaan na to, nabasa ho natin, they were dismayed and greatly afraid. Sila po ay talagang takot na takot. Gaya nga ho nang nabasa ko nasabi ko sa inyo kanina, ay kahit ho ako yung nadudon, ba ako'y mapaurong. Sa sobrang laki na Goliath, sa ang laki ng spear niya, talaga ho nakakatakot. Pangalawa ho, sabi po dyan, when Saul and the Israelite heard this, they were dismayed and greatly afraid. Si Saul ho, siya yung hari ng Israel. Pero kahit po siya ay hari, alam niyo po ba si Saul, matangkad ho yun si Saul. According po sa description niya sa Bible, kapag ho tayong lahat ay for example nagtayo, pakita niyo agad kung nasan si Saul. Kasi matangkad ho siya. Parang pag nagtayo tayong lahat, kita niyo agad si Pastor Hizon, kasi matangkad siya. Si Elder Rowell, yung mga matatangkad natin, matangkad ho siya. So kung tutuusin, dapat siya talaga yung lalaban. Pero siya ho ay takot na takot. Pinanghinaan ng loob. Alam niyo po yung reason, tingin ko, kung bakit siya ay takot na takot? Ay dun po sa naunang verse. Mababasa ho natin sa naunang verse. Let's read yung verse bago yung 1 Samuel 17. Basahin natin lahat. 1, 2, 3, go! He also has rejected you from being... Ngayon po, chapter 17 ang inaaral natin. Nung una po, sa chapter 15, ang sabi po dyan, because you have rejected the word of the Lord, si Haring Saul ho, may pinapagawa ho sa kanya ang Diyos. Ang problema, may sariling diskarte. May sarili siyang gusto. Kaya naman dahil ginagawa niya sarili niyang gusto, sarili niyang diskarte, anong nangyari?
God has rejected him to be a king. Alam ni Saul, deep down sa kanyang puso, alam ni Saul sa kaibuturan ng kanyang puso, na kapag siya ay lumaban kay Goliath, katapusan na niya. Minsan nararamdaman niyo po ba yun sa inyong buhay? Parang katapusan niyo na. Dahil sa bigat ng problema, sa bigat ng pressure na hinaharap ng buhay, katapusan nyo na. Kahit ang mga estudyante natin ngayon, ang tindi ng mga pressures na hinaharap nila, mamaya mapapag-aralan natin yun. That's why, church, we need to remember this. Basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go. Your disobedience, my disobedience, can hinder me in slaying my giants. Ang question po, sa panahon ni David, may Goliath, literal talagang matangkad, literal na malaki. Pero sa panahon naman natin ngayon, wala naman hong 9-9 eh. Hindi naman ho tayo makikipaggera at wala naman ho tayo mga dalang espada. Ang tanong ho, ano ba yung gera na nilalabanan natin? Ano ba yung gera na dapat ipanalo natin? Basahin po natin lahat to sa Ephesians 6 verse 12. 1, 2, 3, go. But against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Our struggle is not against the flesh and blood. Hawakan nyo nga po yung kamay nyo. Ayan. That's your flesh and blood. Digat nakikita nyo ho yan. Naaamoy. Pero ang laban daw ho natin is not against our flesh and blood. It means, yung laban na nilalabanan natin ay ngayon, ay hindi yung nakikita natin. Kundi meron pong laban sa spiritual world na hindi natin nakikita. It's against authorities, against powers, against rulers and principalities of this world. Pero kanina nga po, sinabi ko sa inyo lahat, God is the Lord of hosts, Lord of armies. Kaya wala tayo dapat ikatakot sa mga hindi natin nakikita. Sino dito yung pag nagpatay ang ilaw, takbo dun sa kwarto? Minsan, totoo pa rin ho, nakakatawa ho, ano? Pero dapat di na ho tayo natatakot dun. Medyo may malalim siya na may kababawan, pero dapat hindi tayo natatakot dun. Ang question, ano ba yung mga battles na hinaharap natin ngayon na dapat nating ipanalo? Basahin po natin ito. Ayan. What is our giants today? Number 1, basa. 1, 2, 3, go. Anxiety and depression. Hamon sa kalusugang pangkaisipan. Alam niyo ho, totoo ho yan. Huwag po nating mamaliitin na parang wala lang yung pressure at depression ng ating mga anak. Alam niyo po ba, according to studies, around 720,000 ang mga nagpapakamatay because of anxiety and depression. Ngayon ho, ang mga kabataan ho natin, grabe ho ang anxiety and depression. Ang haba ho ng pila sa mga psychologists. Kasi po, totoo yung problema. Basahin po natin yung number 2. 1, 2. Sorry po, parang hindi ata naging number 2. Number 1 ulit, financial stress. 1, 2, 3, go! Stress sa pananalapi. Stress sa kaperahan. Sino po dito hindi stress sa kaperahan? Taas ang kamay. Ayan. Hindi stress. Sino naman po yung stress? Okay, yung mga stress po, sabihin niyo dun sa hindi stress, pautang. Alam niyo ho, kung kayo ho ay isang magulang, iba ho ang stress ng walang pera. Kapag ho may sakit ang ating mga anak, tapos wala tayong pera,
talagang ang sakit sa puso kasi hindi natin madala sa hospital. Alam niyo po, naalala ko ang aking anak, si Aliora po, last year siya po ay nagkasakit. Pero kami po ay pinag-iisipan pa ho namin, dadalhin ba ito sa hospital o hindi? Eh ang asawa ko ho, doktor. O baka kaya mo lang gamutin para... Kaya ho naiisip namin yon, wala ho kaming pera. Wala ho kaming ipon. Ang meron ho kami, credit card. Alam niyo ho, madali hong sabihin, Pastor JJ, baby mo yan, dalhin mo sa hospital agad. Madali hong sabihin niyo kung kayo ho ay may pera. Pero kung wala ho kayong pera, nakakatakot ho ang bills. Stress ho yun. Pero alam niyo po, during those moments na kami nagpipray ng asawa ko, inassure sa amin ng Panginoon that He will provide. Wala mang magbigay sa inyo ng pera kasi syempre hindi ko naman po in-announce, hindi naman ako nag-chat, church, pautang, wala akong pera, may sakit si Ellie. Wala naman po ako in-announce sa ganun. But sinabi ni Lord, the Lord will provide. And praise God, He provides. Next po, social, 1, 2, 3, go. Social. Tagalog, 1, 2, 3, go. Okay, kung kayo po ay nag-iisa at feeling nyo ho, wala ho kayong kasama, napakarami ho nating growth groups dito. Napakarami ho nating discipleship groups. Praise God po doon, dahil yun po yung mission natin to make disciples. Kaya praise God po, napakarami nating discipleship groups. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Ayan, kung kayo po ay feeling nyo kayo ay nag-iisa, lumapit ho kayo kay Pastor Dihizon at ipapasok na kayo sa discipleship group. Or lumapit ho kayo sa akin kung wala po ho kayong discipleship group. Para meron ho kayong kasama. At doon naman ho sa mga discipleship group, ito ho ang tatandaan nyo. Number 1 batas ng isang discipleship group, bawal ang chismisan. Okay. Sabihin mo sa katayo, bawal ang chismisan. Okay. Depressed na nga yung tao pagpasok, ay kung ano-ano pang naririnig, di lalo hong madidepress. Number 4, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Ayan. Sinong gusto nang mag-quit sa trabaho? Bawal magtaas ng kamay, Pastor, dito employer ko. Patay ako dyan. Alam niyo po ba, nakaka-stress sa ministry? Nakaka-stress po sa church. Mukha lang po kami hindi stress. Pero may mga stress din po kami. Tingnan niyo po yung mga pastor niyo ngayon. Yan po nasa likod, yung iba. Pero mga pastor sa taas. Ang mukha naman hong gwapo, Gwapo pa rin ho, Pero gusto kong sabihin sa inyo, stress din ho yan. Sa lahat ho ng trabaho, talaga ho nakaka-stress. Kaya ang pinag-uusapan po natin, kailangan nating mapagtagumpayan ang lahat ng yan. Next. Basahin po natin, 1, 2, 3, go. Mga problema sa kalusugan at mga malalang sakit. Next, 1, 2, 3, go. Paggamit ng droga. Nakakalungkot po. Nakakalungkot. Sige po, mag-move on na po tayo. Next, 1, 2, 3, go. Shagas. Pagsubok sa pamilya at relasyon. Alam niyo po ba na according to studies, sa Pilipinas ho ito, 57% ng mga batang sanggol na ipapanganak ngayon ay illegitimate. Kakalungkot. Yung ipapanganak ngayong mga sanggol ngayong araw na to, 57% doon, walang direksyon ang kanilang mga magulang. Malaki ang chances na lalaki sila sa magulong pamilya. At pag lumaki sila sa magulong pamilya, ano mangyayari? Psychological stress. Lahat na ng stress, mararamdaman ng mga bata. That's why we need to pray for our country. Kailangan ipag-pray ho natin ng Pilipinas. Kasi napakarami hong, iba na ho ang kaisipan ngayon ng mga tao. At ang nakakalungkot, ang nagsasuffer ho ay ang mga bata. Or baka,
ikaw yung bata na yon. Nandito ka ngayon. Next po, 1, 2, 3, go. Identity and purpose struggles. Pagsubok sa pagkakakilanlan at layunin. Totoo po yan. Marami pong kabataan ngayon or kahit matatanda, hindi pa talaga nila kilala kung sino talaga sila at kung ano yung purpose nila dito sa mundo. If hindi natin alam kung paano mapagtagumpayan yung mga yon, mahalaga po na makinig tayo ngayon. Ito pong nabasa nating lahat ngayon, yan po yung mga kabigatan, yan po yung mga pagsubok na hinaharap natin ngayon. Yan ang mga pagsubok na hinaharap ng katabi mo ngayon. Tingnan mo nga yung katabi mo. O, gwapo naman, maganda, ano ho? Ayan ho, ngumingiti. Gusto kong malaman niya ho. Pangiti-ngiti lang yan ngayon, pero may problema yan. Patawa-tawa yan ngayon, pero umiiyak din yan. But today po, gusto ko pong malaman nyo, sabihin nyo nga po sa katabi nyo itong malaking word na mababasa nyo dito. Sabihin nyo sa katabi mo, you are a champion. Again, sabihin mo sa kabila, you are a champion. May mga hugot talaga ata ang lahat dito, ano? Buhay na buhay, gising na gising. Okay, sige po, tahimik na po tayo. Magtutuloy na po tayo, tahimik po. Ano? Kanina po, binanggit ko sa inyo, sa kaisipan ng mga Hebrew sa panahon na yon, ang champion is someone who stand in between. Siya yung mamamagitan. So ngayon ho, pag binasa natin yung champion, dalawa na yung meaning natin na yon. We will stand, haharapin natin ang ating mga problema sa buhay, and we will win our battles because the Lord of hosts is our ultimate champion. Okay, pag binasa ulit natin yung champion, ibig sabihin nun, haharapin mo na ang mga problema mo. Yung tinatakasan mong utang, haharapin mo na. And you will win that battle because God is our ultimate champion. Moving on. Basahin po natin itong lahat. 1, 2, 3, go. Judah, nameless. Yan na po, lumabas na ho ang bida natin who had 8 sons. In the days of Saul, the man was already old and advanced in years. Okay po, ang pangalan ho ng tatay ni David ay si Jess. Matanda na daw ho talaga, pero mapagmahal pa rin. Salamat ho sa mga mapagmahal nating lolo at lola na dito. Palakpakan naman ho natin yung mga lolo at lola natin. Meron po sa harap, meron sa likod. Salamat po sa pagmamahal nyo. So matanda na daw po yung anak ni David. The 3 oldest sons of Jess had followed Saul to the battle. And the names of his 3 sons who went to the battle were Eliab, the firstborn, and next to him, Abinadab, and the third, Shammah. So yung 3 pong kapatid ni David ay sundalo. Sila po ay warriors. Next, basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go. The 3 eldest followed Saul to feed his father's sheep at Bethlehem. For 40 days, the Philistine came forward and took his stand morning and evening. Si David daw po ang bunso, ang pinakabata. Yung 3 niyang kapatid ay sumama ho doon sa gera. Si David daw po ay pinapakain niya yung tupa ng kanyang mga tatay. Ibig sabihin po, si David is not a warrior. Hindi po sundalo si David. Siya po ay nagpapakain ng tupa. Ano bang Tagalog ng pastol? Si David ho ay pastol. Yun ho yung tinatrabaho niya. As nakalagay po dyan, for 40 days, the Philistine came forward and took his stand morning and evening. 4 na pong araw, di ba, nagharap-harap na sila, may gera. Pero hindi ho natutuloy yung gera. 40 days na ang
makakalipas, araw-araw tumatayo si Gulayat. Ang sinasabi ni Gulayat, labas ang matapang. Umaga at gabi niya hong paulit-ulit sinasabi yun. Ilang beses ho yun? Kung 40 days po yun? 80. Oh, galing niyo po sa math. 8. Biro niyo po yun? 40 days, paulit-ulit mong maririnig yun. 80 times mong narinig yun. Grabe ho yung psychological effect nun. Psychological na takot na mangyayari ho sa ating lahat. Nakakatakot ho yun. Sino ho sa atin dito yung naranasan mo na sa araw-araw, natatakot ka? Yung natatakot ka, for example po, sinangla mo ang bahay mo. Natatakot ka, baka kinabukasan, wala ka ng bahay. Natatakot ka, lahat ng mga loan mo, hindi mo mabayaran, baka lahat mawala. Natatakot ka kasi natanggal ka sa trabaho, magtituition ng anak mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo ngayon. Diba, iba ho yung kabang mararanasan kapag ho tayo ay magulang. At sa mga estudyante naman ngayon, di ba, natatakot ka na kapag hindi mo napasa tong subject na to, katapusan mo na. Katapusan mo na, makakarinig ka ng kung ano-ano. Di ba, minsan ho yun yung pressure ng ating mga anak. Naragi ko hong naririnig. Pag uwi daw ng bahay, talagang sermon ang abot. Kaya takot na takot magkamali ho. Nakakaawa ho ang mga taga-Israelites. For 40 days, namuhay sila sa takot. Nabasa nga po natin, they are dismayed and greatly terrified. Basahin natin lahat. 1, 2, 3, go. And Jesse said to David his son, take for your brothers an ephah of this parched grain and these 10 loaves and carry them quickly to the camp to your brothers. Also take these 10 sheaves to the commander of their thousands. See if your brothers are well and bring some token from them. Now Saul and they and all the men of Israel were in the valley of Elah fighting with the Philistine. Wala nga pong gera, pero nakalagay, fighting with the Philistine. Wala nga, takot na, mga duwag ho ang mga taga-Israel. Dito ho nakita natin, ang tatay ho ni David ay nagpabaon. Dalhan mo yung mga kapatid mo ng cheeseburger. Gutom na yung mga yun. Okay. Joke lang ho yun, hindi ho yung cheeseburger. Nabasa naman natin, dalhan mo ng bigas. Dalhan mo ng tinapay. Bigyan mo ng keso yung mga leader nila. May mga studies po about that, pero hindi natin pag-aaralan ngayon. Next time na lang ho siguro yun. So si David ho, pinapapunta dun sa gera. Ayan, tinagalog ko ho, basahin ho natin lahat. Ay, balik tayo. Yan, basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go. Dala ang pagkain, pinagbibigay ng kanyang ama, nang dumating siya sa kampo, palusob na ang buong hukbo at isinisigaw na ang kanilang sigaw pangdigma. Nagharap na ang mga pangkat ng Israelita at ng Filisteo. Ayan na! 40 days, walang gera. Pero ngayon, mukhang matutuloy na yung gera. Ang sabi ho dito, nagharap-harap na. At sumisigaw na ho yung mga taga-Israel ng battle cry nila. Tinuruan ba kayo guys ng anong battle cry nyo? Sa Air Force, wala pa? Ako na lang magtuturo sa inyo. O kunyari na lang ho tayong lahat, kasama tayo, lalaban tayo sa gera. Sumisigaw ho sila ng battle cry. Sumigaw po tayo, ahu, ahu, 1, 2, 3, go! Yung sa airbase, mas malakas dapat. 1, 2, 3, go! Yung mas malakas! Biro nyo ho, lahat ho silang sisigaw. Kung Pilipino ho yan, puso, puso, puso. Talagang laban na laban ho sila. Tingnan niyo ho yung sunod na nangyari. Iniwan ni David sa tagapag-ingat ng kagamitan ang kanyang dala at tumuloy siya sa lugar ng laban upang kumustahin ang kanyang mga kapatid. Samantalang sila ay nag-uusap, tumayo naman si Gulayat.
sa unahan ng mga Filisteo at muling hinamon ang mga Israelita. Narinig ito ni David. Nang makita si Goliath, ang mga Israelita ay nagtakbuhan dahil sa matinding. Hindi ko alam kung ako'y matatawa o kung maaawa sa kanila. Kahapon ho kasi nung pinapractice ko to, sabi nila, oh. Nung lumabas si Goliath, joke lang. Takot na takot. Akala ko ba, laban na kayo? Bakit nung lumabas si Goliath, nagtakbuhan kayo at natakot? Alam niyo po, habang sinusulat ko to, bigla po itong pumasok sa isipan ko. Usahin po natin to. 1, 2, 3, go. You will face them again tomorrow. So take courage, for the Lord of hosts is with you, and today will be its last day. Kahit anong takbo mo sa problema mo, bukas nandiyan pa rin yan. Meron hong mga joke ang ibang kabataan. Nakikita ko to sa Facebook. Kahit anong shot puno mo, kahit makalima kang shot puno, bukas, nandyan pa rin ang problema mo. Pag sinabi yung shot puno, para ho dun sa mga elders po natin, sa mga advanced in age, may mga memes ho yung mga bata. Pwede bang sabihin sa katabi mo kung isa kang kabataan, wag mong gagawin yun. 1, 2, 3, go. Okay, ang shot puno yung alak, pupunuin daw ho yung baso, pupunuin ng buong alak, at isang inuman ho. Kahit anong laklak mo ng alak, ang problema mo ay hindi aalis. Nadadyan pa rin niyang kinabukasan. Basahin ho natin ang Tagalog. 1, 2, 3, go. Sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama mo at ngayon ang magiging huling araw nila. Alam niyo po, hindi naman po yan literal. Yung sinulat ko po yan, hindi po yan literal. Ano ho? Kasi meron hong problema na hindi naman pang isang araw lamang. Minsan, yung problema natin sa buhay, inaabot, para masolusyonan, inaabot ng 1 linggo. Ang iba, 1 taon, iba 3 taon. Ang mahalaga, naglakas loob tayo na harapin ang ating problema. Sige, let's move on. Basahin natin to. 1, 2, 3, go. Tingnan nyo siya. Pakinggan nyo ang kanyang hamon sa Israel. Sino mang makapatay sa kanya ay gagantipalaan ng hari. Ipapakasal sa prinsesa at ang buong sambahayan ng kanyang ama ay hindi pagbabayarin ng buwis. So sabi ho ng mga taga-Israel, tingnan nyo siya. So may imagine ho natin, kapag nagbabasa ho tayo, may imagine natin na kapag sinabing tingnan, ay titingala. Ay kasi malaki ho si Goliath. So sabi, tingnan nyo siya. Kapag natalo yan, pag natalo nyo si Goliath, anong meron? Wealth, pera. Ipapakasal ka sa prinsesa, ibig sabihin magiging prinsipe ka. Panghuli, wala kang babayaran na tax. Sino dito gusto walang babayaran na tax? Eh, lalo na sa mga negosyante, ano? Sana walang tax. Pero kahit anong tindi ho ng premyo, wala hong naglakas ng loob. Walang gustong umalis sa kanilang, kung nasaan man sila, sa kanilang comfort zone. Walang gustong umalis sa kanilang comfort zone. Alam niyo, baka minsan, para siguro maranasan natin ang pagpapala ng Panginoon, kailangan nating umalis sa comfort zone natin. So itong mga to, lahat tatakot eh. Hindi nila na-experience yung reward. So moving on po. Basahin natin lahat. 1, 2, 3, go. What shall be then for the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine that should defy the armies of the living God?
And the people answered him in the same way, so shall it be done to the man who kills him. Ngayon, ang kwento ho, narinig na ni David si Goliath. Si Goliath, sumisigaw siya, labas ang matapang, hinahamon ko ang Israel. Ang sabi ho ni David, sino yung hindi tuloy na yan? Napakalakas ng loob. Answer comes, hindi ho yung tuloy ha. Pag sinabi hong hindi tuli, sa context ho nila, ay ibig sabihin, unholy. Ang sinasamba ho ni David ay living God. Ang sinasamba ho nilang Diyos ay patay. Sino yung tao na yan na wala namang Diyos? Napakalakas ng loob na kutyain ang Diyos ko. Grabe, iba ho yung angas ni David. Nung nakita ng mga tao si Goliath, they run. They were dismayed and terrified. Nung nakita ni David si Goliath, sino yung hindi tuloy na yan? Minsan kailangan ho natin ng angas eh. Sa English, sa mga kabataan, kailangan natin ng swag. Everybody says, sabi mo sa katabi mo, kung kabataan, you need the swag, bro. Sahin po natin yung sunod. 1, 2, 3, go. Now, Eliab, his eldest brother, heard when he spoke. Huwag na ho natin palang basahin. Ako na ho magkwekwento sa inyo. So si David ho, tatanong siya, anong mangyayari kapag natalo yung Philistine? Nung narinig ho siya nung kanyang kapatid na si Eliab, galit na galit. Gustong manakit. Sabi niya dun sa kanyang kapatid, kilala kita David. Presumptuous ang heart mo at evil ang heart mo. Sino ho sa atin dito na husgahan ka na wala ka namang ginagawang masama? Taas ang kamay. Napakahirap gawang mahusgahan. Ang gusto mo na ay mapaayos ang lahat. Wala ka namang iniisip na kahit anong masama, pero hinusgahan tayo. It's a reminder po sa ating lahat na dapat hindi tayo naghuhusga. We should not be a Tigil-tigilan po natin yung presumption. When we are praying for someone na narinig natin, ay ganito yan. Alamin ho muna natin, ano bang nangyari, bakit ganyan. Wala mo ng presumption. Kasi po itong nakita natin na ito, nung sinabi po ni Eliab, basta yung left those few sheep. Alam naman ho natin na si David, iniwan niya ho yung tupa sa taga-alaga. Yung context kasi nito, sa harapan ng maraming tao, pinahiya niya si David. Pinahiya ni Eliab si David, kapatid niya. Saan mo bakit mo iniwan ang mga tupa natin? Napabayaan siguro yung mga yon. Hinusgahan ho, Let's move on. Basahin po natin sunod. 1, 2, 3, go. When the words that David spoke were heard, they repeated them before Saul, and he sent for him. Okay po, dahil nagtatanong-tanong si David, kumakalat yung balita na merong isang kabataan na ang lakas ng loob. So narinig po yun ni Saul. Humarap po si David kay Saul. Basahin po natin yung sinabi ni David. Let no one, 1, 2, 3, go. Let no man's heart, your servants will go and fight with this Philistine. Grabe po for 40 days, 40 araw, walang naglalakas ng loob. But during that day, a boy named David ay naglakas ng loob para lumaban kay Goliath. Dapat laban ng matanda, naging laban ni David, At ang sabi niya sa hari, grabe po yung sinabi niya sa hari. Kung ako yung hari, medyo masasaktan ho ako dito. Let no man's heart fail because of him. Kaya gusto kong sabihin, when we are facing our giants, kapag humaharap tayo sa mga problema natin sa buhay, na para bang gusto na nating sumuko, alalahanin ho natin ito. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Not on your giant. Sa Tagalog, hindi sa higante ng problema.
Alam niyo ho kung bakit takot na takot yung mga tao kay Goliath? Dahil nakatingin ho sila kay Goliath. Basang-basa ho natin dyan, no? Let no man's heart fail because of Goliath. Walang puso ang dapat na manghina. Dahil kay Goliath. Nakatingin sila kay Goliath. Hindi sila nakatingin sa Diyos. The Lord of hosts. The Lord of all armies. Alam niyo po, kung tumingin sila sa Diyos, makikita nila na si Goliath, kumpara sa Diyos, ay napakaliit. Si Goliath, kumpara sa Diyos, ay napakahina. Dahil ang Diyos po natin ay malakas. Ang Diyos po natin ay makapangyarihan. At kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin ngayon, kailangan po nating tingnan ang ating Panginoon at hindi yung mga pinagdadaanan natin. Dahil kapag itinutok natin ang ating mga mata sa Panginoon, makikita natin na para ba yung dambuhala nating problema ay napakaliit lamang sa Panginoon. At walang imposible sa ating Diyos. Next na kailangan po natin tandaan, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Always remember God's past. Laging alalahanin ang katapatan ng Diyos sa nakaraan. And Saul said to David, okay po, kinausap na ni David si Saul, humarap na ho siya doon sa hari. Pagharap niya ho doon sa hari, ang sabi ho nung hari kay David, O David, hindi mo kayang labanan niyang si Goliath. David, hindi mo kaya yan. For you are kabataan ka lang, bata ka pa. And he has been a man of war from his youth. Si Goliath, simula bata, tinrain niyan to fight, tinrain niyan to be a warrior. Eh ikaw, you are just a shepherd boy. Ang kaya mong alagaan ay tupa. Hindi mo kayang lumaban, hindi mo kaya yan. Tingnan po natin kung ano sinabi ni David. But David said to Saul, basahin po natin lahat, 1, 2, 3, go. Your servant used to keep sheep for his father. And when there came a lion or a bear and took a lamb from the flock, I went after him, struck him, and delivered it out of his mouth. And if he arose against me, I caught him by the beard and struck him and killed him. Your servant has struck down both lions and bears. And this uncircumcised Philistine shall be like one of them, for he has defied the armies of the living God. And David said, the Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear will deliver me from the hand of this Philistine. And Saul said to David, go, and the Lord will be with you. Sa Tagalog ho, nung sinabi ho ni Haring Saul, hindi mo kaya yan, bata ka pa. Inalala po ni David yung faithfulness ng Panginoon sa buhay niya. Ano hong nangyari? Ang sabi niya ho, nung may umatake na leon at oso dun sa kanilang mga tupa, anong ginawa niya? Sinugod niya ho. At nung kakagating siya, hinawakan niya ho sa baba. Sino ko naman hungaha? Kahit ho ngayon, siguro tayo takot. Hindi natin kayang hawakan sa baba ang leon. Pero si David ho, ang sabi niya, King Saul, hinawakan ko sa baba ang leon, sinaksa ko. Inalala po ni David yung past victories na ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Alam niyo po, gustong-gusto ko tong salita na to. The Lord who delivered me from the paw of the lion. Kasi pwede pong sabihin ni David, kaya ako natalo yung leon, ay kasi malakas ako. Kaya ako nanalo kasi madiskarte ako. Pwede niya pong sabihin yun eh. Pero ang sinabi niya, it is the Lord. King Saul, natalo ko yung leon, natalo ko yung oso because of the Lord. At matatalo ko tong Goliath na yan because of the Lord. Totoo po na marami po tayong mga hinaharap sa buhay. Naalala ko po,
Bago po ako naging pastor, ako po ay nagninegosyo. Ako po ay nagtuturo. Pero oras ho ang bayad ho sa akin. At nung tinawag ho akong pastor, challenge na po ako ni Lord, and through Pastor's Hizon leadership, challenge na po ako to be full-time sa church. Alam niyo po yung iniisip ko? Alam niyo po yung gulayat ko? Alam niyo po yung higante ko? Financial security. Lord, wala namang pera sa church. Kino-compute ko na ho. Alam niyo, sinabi ni John dati, he's a man of nung nagko-compute. Kino-compute ko na ho, Lord, kahit ako ay maging senior pastor, hindi tatapat yung sinasahod ko ngayon dito. Pero alam niyo ho, ang sinasabi ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo lang ako 3 taon pa. Paghuhusayan ko tong negosyo, Lord, gawin mo muna akong milyonaryo. Biro mo, Lord, kapag milyonaryo ako, marami akong matutulungan, di ba? Mas makaka-focus ako sa ministry. But praise God, hindi po nangyari yun. Within that week, sinabi po sa akin ni Lord, habang nag-devotion po ako, sabi niya, hindi pa po ako pastor noon, sabi niya sa akin, JJ, gold is mine, silver is mine, magtiwala ka sa akin. Nung araw po na yon, nagtiwala ho ako sa Panginoon. At hanggang ngayon, danas na danas ho namin ang faithfulness ng Panginoon sa aming buhay. Kaya naman ho, kapag kami dumadaan sa problema ng aking asawa, we have that peace sa puso namin na alam namin, okay lang yan, relax, I will provide. Ako ang bahala. Hindi po nag-fail si Lord. Yung akala ko po, wala, ay iba pala. Yung akala ko po, iniisip ko nga ho na nag-full-time na nga ako sa church. Ayan, totoo na nga, minimum yung sahod. Sabi ko, naku po, hindi ako makapagpakasal nito. Baka abutin pa ng 10 years para lang makapagpakasal ako na to. Pero alam niyo ho, si Lord ang nag-provide sa aming kasal. Yung bahay, hindi ko po naisip na magkakabahay kami. Binigyan kami ni Lord ng bahay. Wala kaming pambili ng appliances. Binigyan kami ni Lord ng pambili ng appliances. At sa tuwing inaalala po namin ang katapatan ng Diyos sa aming buhay, yun po yung nagbibigay ng lakas ng loob sa aming mag-asawa para talunin yung dambuhalang problema sa buhay namin. God is the Lord of hosts. Mas malaki ang Diyos kaysa mga problema ho natin. Basahin po natin yung sunod. 1, 2, 3, go. In every challenge, take a leap of faith. Sa bawat hamon, magtiwala at manampalataya. Basahin po natin sunod. 1, 2, 3, go. With his armor. He put a helmet bronze on his head and clothed him with a coat of mail. And David strapped his sword over his armor, and he tried in vain to go, for he had not tested them. Then David said to Saul, I cannot go with this, for I have not tested them. So David put them off. Then he took his staff in his hand and chose 5 smooth stones from the brook and put them in his shepherd's pouch. His sling was in his hand, and he approached the Philistine. Dito po, nakita natin, pinayagan na ho ni Haring Saul na lumaban si David. Pero po, ang sabi ni Haring Saul, isuot mo ito. Isuot mo itong mga kalasag na ito. Ano lang po very ironic lang po na kung alam pala ni Saul, para manalo, kailangan magbihis ka, isuot mo yung mga sandata, kalasag, bakit hindi siya ang nagsuot nun at siya ang lumaban? Kaya ako sinabi ni David, Hari, hindi para sa akin to. I cannot go with this. Kinuha niya yung staff po, yung tungkod. Kaya ho siya may tungkod pang gabay ho yun sa mga tupa, dahil nga ho siya shepherd boy. At kumuha siya ng 5 bato.
Yung bato ho na kinuha niya, iniisip ho natin, baka yung bato, ganito lang yung mga binabato natin sa pag nasa dagat tayo. Yung bato ho na kinuha ni David ay singlaki ho ng billiards ball. At isipin nyo na lang, pag tinamaan kayo ng billiards ball sa ulo, ay talagang, baka kahit tayo patay ho, ganun hong kabigat yung bato na kinuha ni David. Need to remember, again, balik po tayo. Balik po tayo, balik. In every challenge, take a leap of faith. Nabasa ho natin si David, si Saul, nagtitiwala pa rin ho siya sa sandatang meron siya. Pero si David, he's a shepherd boy. Wala ho siyang sandata. But si David, naglakas loob po siya at nagtiwala sa ating Panginoon. Last Tuesday, habang nagdadrive po ako, bilisan ko na po ito. Sabi sa akin ng aking asawa, kasi po pinagpipray namin kung magbe-baby na ba kami ng sunod. Sabi sa akin ng aking asawa, bakit parang ayaw mo pa? Ang sagot ko, digat alam mo naman na meron tayong pinagpipray. So yung gulayat ko ho ay about financial security na naman. Paano natin mapapakain yan? 3 months ago, kinausap ko po ang aking asawa about sa sinasabi sa akin ng Panginoon, sa puso ko. 3 months ago pala, 3 weeks ago, kinausap ko po si Pastor Hizon, kinausap ko po yung mga elders and deacons ko. I believe nilalagay po sa akin ni God sa heart ko to go out sa iba't ibang lugar and preach the gospel. I'm praying that every young man and every young woman would be able to hear the gospel. So lalabas po ako. Tapos sabi ko po sa kanya, kapag natuloy yun, hindi pa po yung sigurado, nagpe-pray pa rin ho ako. Kapag natuloy yun, by 2026, mahal ko, wala na akong trabaho. Kapag lumabas ako at nag-mission ako sa labas, paano natin mapapakain yung baby natin? Sabi sa akin ng aking asawa, limutan ko ng literal. Ano pang sinabi mo nga asawa ko? Sabi niya sa akin, di ka ba nagtitiwala kay Lord? At noong oras po na yon, nung Tuesday na yon, naaalala ko ulit, oo nga pala, no? Nung iniwan ko yung negosyo, iniwan ko yung trabaho ko, hindi nagkulang si Lord. At hindi pa rin magkukulang si Lord hanggang ngayon. Kaya po yung next baby namin, hindi made in Tagaytay sa mga kasama ko sa Tagaytay. Baka ngayong December 1 ho yun. So pinaalala ho sa akin, magtiwala ka sa akin, Pastor. Lisan ko na po. Meron pa. Okay. Basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go. Trust in God's power, not in what you see. Hindi sa nakikita mo. Ayan, next po. Ito po ang basahin natin kasi napakahalaga ho nito. 1, 2, 3, go. And the Philistine moved forward and came near to David. Yan na. Yung matagal na gera, 40 days, hindi natuloy. Natuloy na rin sa wakas. Nagharap na si David tsaka si Goliath. Tapos nung lumapit sa kanya si Goliath, ang sabi niya, he disdained him, for he was but a youth, ruddy and handsome. Ay, gwapo ho pala si David. Medyo may kaitiman ho. And the Philistine said to David, sabi ho ni Goliath, matangkad ho ito at malaki ho. Sabi niya, ako ba'y isang aso? Ako ba'y may isang aso at may dala ka dyang pat-pat? And the Philistine cursed David by his gods. Isinumpa si David. Yun ho yung isang malaking maling ginawa niya. Next po. The Philistine said to David, come to me and I will give your flesh to the birds of the air and to the beasts of the field. Then David said to the Philistine, you come to me with a sword and with a spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defiled.
Ano nga pong sinabi natin kanina? Trust in God's power, not in what you see. Si David po, harapan niyang nakita si Goliath malapitan. Pero dahil nagtiwala siya sa ating Panginoon, the Lord of hosts, the Lord of armies, siya po ay nagwagi. And lastly, honor God by giving Him all the glory. Minsan po, diyan na po ako magtatapos. Minsan po, gusto nating magwagi sa ating buhay para sa sarili natin. Gusto nating may makamit sa buhay para meron naman tayong masabi. Para sa sarili natin. Pero dito ho, si David, hindi na ho natin babasahin. Ang gusto niya, he wants to honor God. Gusto niyang manalo so that every people, every nation will see that Israel has a living God. Ang sabi pa ho doon, makikita ng lahat na ang Diyos ay magliligtas hindi dahil sa sandata. For the battle is the Lord. Ang laban ho natin ay laban din ng ating Panginoon. I pray that we will be able to honor God. Huwag po nating iisipin na kailangan kong manalo kasi para sa akin to. Kailangan mong manalo, kailangan mong makabayad ng utang, kailangan mong maging magaling na engineer, kailangan mong maging magaling na nurse, hindi para sa pamilya mo, hindi para sa sarili mo, kundi para ipakita sa lahat na ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay buhay. Pwede natin ipakita yung summary, guys? Again, let us all remember, kapag haharap tayo sa ating mga problema, faith. Anong ibig sabihin ng faith? Fix your eyes on the Lord of hosts, not on your giants. Always remember God's past faithfulness. In every challenge, take a leap of faith. Trust in God's power, not in what you see. Honor God by giving Him all the glory. Pwede mo bang hawakan ang kamay ng katabi mo? Hawakan niyo po. Yan. Itaas nyo. Sabihin nyo, you are a champion. Let us all pray. Lord, Father God, in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, thank you for today. Thank you for moving in this place. And God, ang dalangin ko kapag kami ay humarap na, totohanan na kaming haharap sa aming mga problema, tulungan mo kami magtiwala sa iyo sapagkat kami ay naglilingkod sa malaking Diyos, naglilingkod sa makapangyarihan na Diyos. God, you are in control. And whatever fear na meron sa puso ng bawat isang nadi dito, Lord, tanggalin mo yon at palitan mo ng kapayapaan na nanggagaling po, Panginoon, sa iyo. Thank you, God, because you are our living God. You are the Lord of hosts. And you have a sovereign control. And every ruler, authority in this world, in heaven or on earth. Thank you, God. Thank you, God, because we serve a living God. We worship you, we praise you, and we magnify you ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Let's all say, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.